Hi class, next topic natin sa statics of rigid bodies are about geometric properties ng mga materials natin. This is about yung cross-section ng mga materials, yung shape ng cross-section nila. So we've discussed or we've already analyzed different types of structures. So una, mga beam, and then may support sila, and then frames. Siyempre may support din, and then truss, and then 3-hinge arc, and then cables. Of course, yung mga structures natin may mga load yan, concentrated or uniform loads. And then, una nating ina-analyze or kinukuha or sinusolve are yung mga reactions. Kung how much yung reactions ng mga support natin. Kukunin natin. So, yung mga ina-analyze natin, mga statically determinate structures pa lang. Ibig sabihin, they can be solved using yung laws of statics lang. There are structures kasi na indeterminate. So, hindi enough ang statics laws or mga equations natin. So, nasa higher year pinag-aaralan yun. But, for these 5 structures, mga statically determinate sila. So, we are able to get yung reactions ng mga supports natin. So, next nating gagawin after makuha ang mga reactions ng support, which napakita na natin ito sa truss and then dito sa mga 3-hinge arc, is yung ine-evaluate natin or kinukuha natin yung forces internal sa mga members. Yung mga forces, kapag sinection mo to, may force yan sa loob ng member na to. And then, pag kinat mo yan, may force existing sa mga kada member. So, for trusses, na-solve na natin yan. Ang mga forces existing sa loob ng mga members are axial lang. Either in tension or in compression. Pero nung nag-3-hinge arc tayo, may example tayo wherein kapag nag-section tayo sa isang member ng arc, sa section na to, meron siyang axial, may shear siya, and moment siya. So, ito na yung next na pag-aaralan natin. Yung cross-section ng member. Kasi nga, sa section nilang yan, may mga forces sila. Kunwari, sa section ng 3-hinge arc na to, kunwari, gumamit ng curve na hollow sections, rectangular hollow section, steel yun. So, paano, syempre may section yan, may shape ang steel, no? So, for a rectangular hollow section, paano mag-react ang ganitong material or ang ganitong shape, geometric shape, against dun sa mga forces, against sa shear, sa axial, sa moment loads. And then, kunwari, ito naman sa truss. Usually, sa mga maliliit na truss, gumagamit tayo ng steel na mga angles, ang cross-section. So, yung kunwari ito, kinat mo, ang makikita mong shape ng member mo ay angles. So, may geometric properties ang section na to. Paano siya mag-react sa mga axial, sa shear, and moment loadings. Sa mga beams, kapag kinat mo yan, meron din yung internal forces. Meron yung shear. May axial yan, posibleng may axial, at syempre may moment. Ang usual, kunwari, sa steel, ang usual na steel shape ng steel, cross-section niya ay I-shape. Kapag RC, rectangular shape siya. So, ang mga shape na to, may geometric properties na tinatawag. It is how they react, paano sila mag-resist ng different types of load. Axial, shear, or moment. So, bago natin puntahan yung pinakang properties ng section, let's talk about center of gravity. Importante ito dahil ito yung tinatawag na path ng mga loads natin and nung weight ng material and also
dito magpapass yung yung reaction ng support. For example, if meron kang irregularly shaped na object, kunwari malaking rock, itatali mo siya sa point A, suspended siyang ganyan. So, babagsak ang rock syempre dahil may weight siya. And then, makikita mo yung the way it bagsak is naka-align yung tali, which is the support, along sa center of gravity, center ng weight ng material mo. Then, what if ilipat mo yung tali dito sa point B? So, ito ang mangyayari. Ito na yung nakatali, nakasuspend. So, iikot ang material natin kasi ito na yung support mo. At ang support line, ang line of action ng support is magko-coincide dapat sa center of gravity. So, important na alam natin kung saan ang center of gravity ng material natin. Dahil yun ang line of action ng mga loads or support reaction. Example, may truss ka. Okay. May truss ka, 'di ba? Ang mga loads sa loob ng mga truss members na to are puro axial. And then paano natin i-connect ang mga web members? 'Di ba nag-gasset plate tayo? Ibig sabihin, sa panel na to, kung titingnan nyo yan, meron kang, ito yung isang member mo, kunwari angle na nakaganyan, and then ko-connect yung isang member mo dito. So, ganyan na. So, paano mo i-connect ito papunta dito? So, mag-gasset plate ka. Ayan na yung gasset plate. Nakaganyan. Kunwari ganyan na. And then, i-bolt mo dito. Meron yung internal load. Paano mag-flow yung actual load na yon? Siyempre, kung titingnan mo yung section nito, angular siya. Saan ang line of action ng mga forces? Sabi nga, sa center of gravity ng material. If angular to, saan ang center of gravity niyan? Dahil may effect yon doon sa pagko-connection natin. And also sa member natin, sa buong length niya. So, nasa ng center of gravity niyan? So, may ways tayo how to calculate yung center of gravity ng mga irregularly shaped materials. Kapag rectangle kasi, automatic nasa gitna ang center of gravity niyan. Pag circle, madali lang din nasa gitna. How about yung mga ganito? So, we have ways how to calculate them. So, let's read yung definition ni center of gravity. This is the point through which the line of action of the weight of the object always passes. This is the center of weight of actual bodies. So, aside from doon ng line of action ng weight ng body, yun din ang magiging line of action ng mga forces na dumadaloy sa loob niya. Like nga, ito, yung mga actual loads ng mga truss members. Centroid, the point corresponding to the center of gravity of a plate is of infinitesimal thickness. Centroids are used rather than center of gravity when referring to areas, lines, and volumes that don't have weight. So, centroid daw ang term kapag walang weight ang ine-evaluate mong material. Pero kapag isang object, actual object na siya, na syempre may weight, center of gravity ang tawag. Pero sometimes we use them interchangeably. Basta yun yung center ng object kung saan nandun nakakoncentrate yung weight or mass ng object natin. So,
we can calculate yung centroids by integration. So, it is important na i-recollect nyo yung integral calculus ninyo na. So, for example, you have this object. So, ang buong object na to, meron siyang total weight. We call W, capital W. Then, if you divide itong object na to into super small parts, infinitesimal parts, kada part na yon have their own weight, syempre. And then, syempre, may own location sila. Pero kapag in-add mo sila, mag-a-add up yan and they will be equal to, syempre, yung total weight pa din. So, kung titingnan mo yung object on the ZX plane, etong magiging itsura niya. So, nandito yung weight 1, and then total weight, and then weight 2. Yung part 1 to, and then part 2. Kasi hinati natin sila. So, etong weight, total weight natin, may distance yan from a reference axis. For this one, it's Z-axis. Let's call it X bar. And then yung weight 1, meron din yung X1. It's distance from the Z-axis. Also, si weight 2, may distance X2 siya from the Z-axis. So, following yung theorem na kapag in-add daw lahat ng mga infinitesimal parts ng object mo, they will all still equate to the total weight ng material mo. So, total weight, W, times its X bar is equal sa summation ng mga maliliit. Weight 1 times X1 plus weight 2 times X2 plus weight 3 times X3 plus weight 4 times X4, etc. So, this one we can simplify as ganito. Ay, hindi pa yan. So, so, ayun na nga, no? Another equation that relates naman yung weight, density, and volume is this one. You can get the weight of an object kapag meron kang density at volume niya, di ba? So, applying itong equation na to dito sa equation natin sa taas, we can derive density times volume total times X bar equals density times volume 1. May isa lang ang density kasi isang material lang tayo, di ba? Pero yung volume, since sinubdivide natin, may volume kada parts na yan. May volume si weight 1, may volume si weight 2, and so on. And then yung X or distance nila from the reference axis. Then, density times volume 2, X2 plus density volume 3, X3, and so on. So, makikita ninyo, lahat sila may density, so we can cancel out density. So, matitira na lang is yung mga volume. Total volume X bar equals volume 1 X1 plus volume 2 X2 plus volume 3 X3. And then, furthermore, we can simplify pa si volume because volume is equal to area times the thickness ng material. So, applying sa equation, total area times thickness times X bar, then equal to area 1 times thickness X1. So, as you can see, isa lang ang thickness ng material na yan, uniform yan. So, constant ang T. And then, area 2 times thickness X2 plus area 3 thickness X3. So, makikita nyo, lahat sila may common na T, which we can cancel out. So, ang matitira is yung mga area and yung mga X bars nila or mga distances from the reference axis. So, area total times X bar equals A1 times X1 plus area 2 times X2 plus area 3 times X3.
So, eto na yung, diba, no? Varigno's theorem. Nagamit natin ito nung nag-loadings tayo. So, this equation we can simplify by using summation symbol. Ito. So, this means yung total area times yung x bar niya is equal to the summation ng mga infinitesimal elements natin. Area nila and their corresponding x distances from the reference axis. So, next naman, kapag titingnan mo yung object on this view naman, sa side view niya. So, sa side view, nandun ang z and y plane. So, sa zy plane, ganito ang magiging itsura. Kung titingnan mo dito, mauuna si W2. So, this should be W2, and this is W1. Kasi pag tumingin ka dito, mauuna si W2. Nakagitna si W total, and then si W1 yung last. So, the same thing, meron yung mga distances to the z-axis. For weight 2, it is the y2, and total W is y bar, and then sa weight 1, it is y1. So, we can do the same sa side view na to. Ang total weight times yung y bar niya is equal to the summation din ng mga infinitesimal elements natin with their corresponding y or the distance nila to the z-axis. Since nasa y-axis yan, so kaya naka-y. So, next, applying itong density, weight, and volume relation, let's substitute sa formula. So, density ng material times the total volume times y bar is equal to density ng part 1 times yung volume ng part 1 times y1 niya. And then so on. And then, applying naman itong equation, equating yung volume to its area and yung thickness, pwede nating palitan si volume in terms of A and T. At the same time, canceling yung density. So, V magiging total area times thickness ng material times y bar equals V. Ang V1 magiging na siyang A1 times T y1. Since T is, as we've said earlier, uniform yan. So, T pa din siya. Plus area 2 naman times thickness times y2 niya. Then, A3, area 3 times the thickness, and then y3. So, makikita natin lahat sila may thickness dahil uniform ang thickness, equal lang silang lahat. So, we can cancel out. At ang matitira is yung total area ng material times its x o y bar since nasa y-axis, and then yung summation ng mga maliliit na area times yung kanilang distance from the y-axis. And we can do the same equation. This is equal to summation ng mga infinitesimal elements times their distance from z-axis. So, kung ma-recall nyo sa integral calculus, diba? Integration means nagsasummation kayo ng maliliit na elements. Kumbaga, para kang nag-estimate. So, getting itong dalawang equation na to, we can convert them into an integral expression. Itong summation na to, this also means na nag-i-integrate ka ng infinitesimal elements. So, recall muna natin, no? Last time, medyo in-skip ko yung integral calculus part kasi I expect na alam na natin yon. Pero, sige, recall na natin siya. So, diba, sa calculus, meron kang, kunwari, xy plane, o meron kang area dito. By calculus, you can estimate
the area of this material. Hindi lang naman area. May other properties pa ng mga object ang pwedeng ma-estimate by calculus. Like, yun nga, itong centroid. Pwede ang, may tinatawag na moment of inertia. Ang volume, pwedeng i-integrate. So, nag-e-estimate ka. Kasi nga, irregular yung iyong object. So, paano nag-e-estimate ang integration? Diba, parang dinidivide mo daw ang object mo into small, very small rectangles na halos line na lang sila. And then, recall, this object have points from this point, dito, 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 dito. May points yan. And points have, since nasa xy coordinate or plane ka, kada points na yan, merong coordinate yan. Merong x and y coordinate. Same dito sa taas, may x and y coordinate. So, let's get one rectangle. Ito. Diba, ano yan? Sobrang nipis yan na parang line lang siya. So, say, ang point niya dito ay x1 and y1. And then, yung top point niya, it is x2, y2. So, ito yung mga kailangan mo kapag nag-i-integrate, di ba? Meron kang tinatawag na differential thickness dito. We call usually dx. Yun yung differential thickness, yung sobrang nipis na niya. Since meron kang differential thickness, meron kang length dito. Paano mo makukuha to? Diba, it is just point y2 minus yung y1 coordinate. Say, ang y2, ang points na to is 4, 4. Ibig sabihin, nandito 4, and then 4 dito. So, ito yung point 4, 4. And then, dito sa baba, ito, it is just 4 and 3. So, ibig sabihin, x coordinate niya nandito sa 4, and then yung y coordinate niya nandito sa 3. So, paano makukuha yung length na to? Itong length na to, nitong differential element mo. Diba, ipagma-minus mo yung y coordinates niya. That's why it is 4 minus 3. That is the length. So, yun yung ginagawa natin kahapon. Then, isa-summation mo to by integration. Kaya, meron tayong summation ng dA. Yung dA mo, and then meron kang equation dito. Magpo-form ka na, may integral ka, magpo-form ka ng expression dito. Expression relating itong taas at babang lines mo. And then, meron kang dA. This dA is yung differential element. Yung isang line lang na to. Sila yung sinasummation mo, ini-integrate mo from this point up to the end of that point. Kaya may limits naman tayo. At nangyayari yun, na pag-a-add mo yung kada differential element dito using yung expression, yung equation mo dito. Diba? Ganun mag-summation ang integration. That's why, sabi nga dito, summation is equivalent to integration. Kaya, itong summation na to, na-rewrite siya into an integral expression. So, itong equation na to is for area. Itong area, no? Pero kapag lines, you can use itong equation na to. The same lang yan. Minodify lang na imbes na A dito, yung line ang quantities doon. Kasi pang linear to. Okay. Mag-example tayo.
umpisahan muna natin dito. Since ito yung malapit-lapit sa calculus. Diba, meron tayong topics sa analytic geometry and calculus. Yung area bounded by two equations. We have this equation. Equation 1 is this one. We have this equation 1. Anong tawag kapag ganyan ang pag ang equation mo wala siyang superscript, 'di ba? Ibig sabihin yan line siya, linear siya. Kaya walang raised to 2, walang x squared, walang y squared. Ibig sabihin linear yan. Ibig sabihin line lang yan, 'di ba? And then there's another equation here. X squared equals 40y. So x squared siya, ibig sabihin curve siya. So this form ng equation is an equation for a parabola. So parabolic itong curve na to. So with that, pag pinlat mong sabay ang equation 1 and 2, ito yung itsura niya. Meron siyang area in between. So nag-close sila sa point 0, 0 at dito sa point na 60, 90. Diba? Yan ang coordinates bali nila. Itong point na to. And this is starting point niya. Coordinate niyan is 0, 0. So, kunin natin yung, let's first kunin yung area nito. How do we do that? Using a vertical differential element. Area muna. Huwag mo muna pansinin to. Kunin natin yung area. Let's recall integral calculus. So, sabi sa calculus, and sabi dito, vertical differential element daw. So, ito yung differential element natin. It extends from the line hanggang dun sa parabolic curve. Etong differential element natin, meron siyang differential thickness. That is, yung ds. Sobrang nipis ng dx na yan na parang line lang siya. And then, etong length na to, itong differential area natin, may length din siya. Paano mo kukunin? By using yung equations natin. Ito at ito. Bakit? Kasi merong coordinates yan, di ba? May x and y coordinates yan. Ito din, may x and y coordinates. Paano kinukuha yung mga coordinates na yun? Using yung equations din. If you want to get y, since gusto natin kunin yung length nito, we need yung y coordinates niya. So, how do you get that? You manipulate the equation. From x1 is equal to 3 over y, isolate mo si y. So, magiging x 3 over 2. Ito na yung equation mo. You got yung y coordinate. At any point yan, hindi lang exacto doon. At any point of the line. And then, using equation 2, so, sa equation 2, ano ang equation? Ito. X squared equals 40y. How do you get yung y coordinate? Sa equation 2, you isolate y. So, it will become x squared over 40. This is equation 2. Ngayon, nakuha mo na yung y coordinate. Paano mo ma-form yung differential area? You need this one. So, to get the differential area, you need to multiply yung ito, si dx, times yung length niya. And that length is equal to y. Paano makukuha? It is by subtracting y1 and y2. Diba? So, y. So, you get y by subtracting y1 minus y2. So, yan yung equation mo yan. Lipat ko lang. So, that is the equation. Substitute natin itong dalawang ito dito naman.
Then, dito. Gumagawa tayo ng isang integral equation. So, dx times y, where y is equal to y1 and minus y2. Ano si y1? Dx. y1 is 3x over 2 minus y2. y2 is equal to x squared over 40. Yan yung equation natin. So, pag in-integrate mo yan, ito yung differential element mo. So, gusto mo siyang i-integrate kasi gusto nating malaman yung area niya. I-integrate natin siya from start hanggang dito sa point na to. So, dun mo malalaman yung limits. So, ilalagay natin yung limits. I-integrate kasi natin siya. So, ano yung limits? Since naka-dx tayo, so yung x values ang limits natin. From 0 hanggang, this is 60, diba? 60. So, 0 hanggang 60. So, integrate mo yan using in the calculator. Kinuha ko lang yung calculator ko. And, nire-write ko siya. Inayos ko lang. So, the answer is 900. So, kung in-integrate mo yung right side, i-integrate din yan. So, kaya magiging A na lang, di ba? So, ito yung area ng area bounded by these two lines. So, mm squared, may unit siya since may unit ang dalawang distances natin. So, yun yung area. That's how you get yung area ng isang irregular shape by integration. So, balik na tayo dito sa topic. Let's find na yung centroid using this formula. So, nakuha na natin yung area. It is 900 mm squared. So, let's write yung equation dito. So, kailangan nating mahanap yung term na to, tsaka itong term na to. Dahil ito, nakuha na natin, ito yung missing natin. Yung hinahanap natin si x bar. So, kailangan natin kunin itong mga to. And of course, yung limits. So, dA, actually may dA na tayo. It is the same as this one. Diba? Ito na yung equation ng dA natin. It is dA is equal to quantity 3x2 minus x squared over 40 dx. Yan yung dA natin. So, na-explain na yun kanina. So, let's get, paano naman kunin si x? Paano ka kunin si x? X is still x. Wala kang kailangan hanapin na equation sa kanya. Kasi, it just propagates na may x ka dito, may x ka doon. So, susunod lang yan. At different values of x, susunod lang yung mga points natin doon. So, x is still x. So, isubstitute na natin siya dito sa equations natin. Ito, and then ito. So, x is still x, and then dA is 3x over 2 minus x squared over 40 dx. So, pwede nyo i-simplify yan, or since may calculator naman tayo, pwede na siyang direktang makalcu. Pero, kulang ka pa ng limits. Hindi ka makapag-calcu kung wala kang limits. So, what is yung limit? Siyempre, is it either 60 or 90? Siyempre, dahil nasa x ka, puro x to, ibig sabihin, clue na din yun na yung dimension along x-axis ang ating gagamiting limits. So, it is from 0, since nag-start dito yung area, sa 0 hanggang sa value na 60. Dahil ang point dito is, ano, diba? 60, 90.
So, ang limits natin is 0 hanggang 60 because we are evaluating along x-axis. Kasi nga, we are integrating yung vertical na differential element. So, using calculator, makukuha na yan. Ano ang value nito? It is 27,000. Okay. Next, x bar lang ang kailangan natin. So, kailangan natin alisin si a. So, divide both sides by a. So, our x will be 27,000 divided by, ano yung a? Area is 900. So, makukuha natin si 30 mm. So, yung a na to, area yan ng buong area na to, shaded area. So, hindi na yung magbabago. Isang area lang yan. So, isang amount of area lang tayo. Wala ka na ibang hanaping area, no? So, x bar pa lang yun. Kailangan nating hanapin si y bar. So, paghanap kay y bar, gamitin natin yung horizontal differential element. Para mapakita natin paano siya gamitin din. So, burahin ko siya. Hindi na yun yung element natin. Gumamit tayo ng horizontal differential element. Ilalagay ko siya dito para konti na lang yung idodrawing ko. So, itong differential element natin na to, meron siyang differential thickness. And since along y-axis, we call it dy. And then, may distance siya from itong differential element from x-axis. So, this one we call it y. And then, meron siyang distance from x-axis. Along x-axis, we call it x. And then, ano yung length niya? Itong differential element, meron siyang length. How do you get yung length niya? By using yung points, yung mga x-axis coordinates. Itong point na to at itong point na to. So, equation 1 to, diba? This is equation 1. This is equation 2. So, itong point na to, let's call this point x1, y2, y1. Itong coordinates niya, it's x2, y2. So, para makuha yung length ng differential area natin, we should subtract yung x2 minus x1 to get yung length na to. Lagay natin length niya. So, yung length na yan, it is equal to x2 minus x1. Okay? So, let's form yung equation ng dA. Kukunin natin yung dA, diba? Differential area. Our differential area is equal to the differential thickness times yung length ng differential thickness. And then L, our L is equal to x2 minus x1. How do we get yung x2 and x1? Using yung equations. So, our x1 is this already. Isolated na yung x. So, for x2, isolate natin si x. So, magiging 40, square root of 40y siya. So, substitute natin siya dito sa dalawa. x2 is square root of 40y minus yung x natin is 2/3 ng y. Okay na. Ito yung differential area natin. Sorry. So, ano yung limits? Since lahat ng is in y, so yung limits ng differential natin is of course yung along sa y-axis, which is yung 90. So, from 0, since nag-start ang area sa point 0, 0 hanggang 90.
Diba, coordinate nito is 60, 90, and then this is 0, 0. So, 0 to 90. Yun yung mga y coordinates. So, using calculator, dapat yan ay 900 din. Kasi, ang in-evaluate nating area kanina is 900. Eh, ito lang din naman yun. Which is, yung in-evaluate natin ngayon. So, dapat equal lang sila dahil isang area lang yan. So, let's integrate 900 nga. So, it is 900. So, parang nag-double checking din tayo, no? So, of course, yung right side na integrate din yung left side. So, integrate niyan, it is area. This is the area ng shaded part. So, correct since same ang nakuha natin nung kinuha natin ng area using a vertical differential area. 900. So, that's a checking na din. So, 900 din dito. So, next, kunin na natin si y bar. So, hindi na tayo nasa, vertical element. So, ang equation na to, papalitan natin ng mga y ito. So, papalitan natin. Ano ba? Equals y dA. So, ano ang dA? Nakuha na natin ng dA, yung equation niya. This one. Yung equation ng dA. And then, may value na tayo ng area. Yung y. So, let's observe yung y. Is there a need to evaluate or get a function in terms of y? To get the value of y. So, diba, ito yung differential element. So, differential element. So, yung y niya is, ito na din, yung limits, no? No need to derive an equation for y. Y is just y na din. So, let's rewrite na the equation. So, y is still y, but dA is 40 y minus 2/3 ng y dy. Yan yung dA natin. Then, limits is 0 to 90 pa din. 0 to 90. So, using calculator, anong makukuha dyan? 32,400. 32,400 mm. Ay, walang units pa yan. It's cube. So, eto, hindi pa yan yung yung y bar. Kasi kasama pa niya si A. Isolate natin si y bar. So, divide by area. So, y bar is equal to 32,400 divided by 900. So, it is 36. 36 mm. Nakuha natin si x bar na and y bar. So, i-plot mo, kung ipa-plot yung x bar and y bar. So, say x bar is 30, no? So, nasa gitna, 30. And then y bar is 36. So, 1/3, 1/3. Lampas siyang konti sa 1/3. So, say dito. Nandito yung center of gravity. Yung centroid. Centroid, since we're just evaluating an area, wala siyang weight. So, yan ang centroid ng material. So, what if linear line ang ating kukunin? Sorry. So, kapag linear, we can use yung mga equations na to. So, find the centroid of the arc of the circle. Ito yung arc ng circle. And then, pag i-analyze siya, magandang i-center na siya along x-axis para 0 na yung y natin. Or, pwede namang i-center nyo siya sa y-axis, ang magze-0 yung x natin.
Either way, basta meron kang isang mazi-zero. Okay, so for this one, sinenter natin siya sa x-axis. So, our y is 0. Ibig sabihin, ang center of gravity or yung centroid nito is along dito. Hindi na lang natin alam saan siya. Kung dito, dito, or dito. Ibig sabihin, y bar na nito is 0 na. So, kailangan natin hanapin is x bar na lang. So, ito yung gagamitin nating equation. We need to find L, X, DL, and yung mga limits. Let's first find DL. So, for the DL, diba nga, meron tayong sa geometry, meron tayong equation to find the sectorial length or arc of a circle. Itong sectorial length na ito, S, is equal to yung radius times mo lang dun sa theta. So, let's use this equation, i-convert natin siya sa ating problem. So, our theta is d theta, our radius, still radius, constant, and S will be the DL. So, ito yung illustration niya. Kasi diba, we are integrating and we are integrating a length of the line. So, meron tayong differential length dito. Differential length, delta L or DL. Nandito siyang maliit. And yung ang length na yan, yung differential length na yan, nakadepende siya dun sa theta or differential theta. Yung sector niya. Diba? So, i-blow up natin siya. Ito yung differential theta. So, ito yung differential length, DL. So, habang lumalaki yan theta, lalaki din si DL. Pero habang lumiliit siya, liliit si DL. So, doon nakadepende yung differential length natin. So, we can find the relationship using nga itong equation na to. And, of course, yung radius. Radius is constant since kahit ibuo mo yung circle, radius is constant all throughout. Constant all throughout. So, we can write DL is equal to the radius times differential theta. Differential theta kasi yung theta natin. We just follow the form netong arc length. Equation ng arc length. So, eto na yung, that's how we got itong equation na to. So, let me erase na. Next, nakuha na natin si DL. How about X? Paano mo makukuha si X? X is, ito, yung mga value na to. Dito magta-travel si, ito yung mga differential length, diba? May differential, liit-liit silang ganyan. So, ano ang X coordinate naman yan? So, nandito. Ito yung mga X coordinate nila. Okay? That's why, if we form yung triangle, ganito yung itsura niya. Ito, di ba itong differential na to is parang isang line na siya. Sobrang liit na niya na parang line na lang siya. So, we have this triangle na. So, meron tayong radius, meron tayong theta, and then yung x. So, by SOHCAHTOA, makukuha natin ang equation for x. Cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. X is the adjacent side, hypotenuse yung r. Kaya, nakuha natin tong equation and manipulating, na-isolate natin si x. So, eto na ang equation natin sa x. For x. Okay? Okay? Then, next, what about yung limits? How do we get yung limits ng ano natin? Ng integral natin? So, nakadepende, syempre, dun sa
alpha. Nung ginitna natin itong arc, paano natin igigitna yan? Siyempre, ito yung axis, dapat nakagitna, naka-equal yung angle dito and angle doon. So, since may ginamit na yung theta, kaya tawagin na lang natin siyang alpha. So, alpha dito and alpha doon. Ito yun. May dalawang alpha tayo. Yan yung limit ng ating integral. Dahil dyan naka-base yung magiging length ng arc natin. Meron tayong negative na alpha dito dahil nasa baba, and then positive alpha sa taas. So, nakompleto na natin. Check na to. How about the length? To get the length, we can use itong equation na to. Kasi, diba, kunin natin ang equation na yan. Kapag in-integrate mo yan both side, integration nito is L, and then R d theta. That is how we get yung L. And then, using the same limits, negative alpha, positive alpha sa taas. So, kunin nga natin. Ay, hindi. Wala palang values to. So, equation palang kinukuha natin dito. So, substituting etong mga values. Let's get x bar. So, our limits, negative alpha, positive alpha. Our x is r cosine theta. And our dl is r d theta. And then, dalawang r. So, r squared tayo. And then, also, constant yan, diba? Constant ang r. So, pwede nating ilabas yan sa loob ng integral. So, r squared is nasa labas na ng integral. So, rewrite na natin to. And then, ano natira? It's cosine theta and d theta. Cosine theta, d theta. So, let's integrate. What's the integral ng cosine theta? It is sine theta. So, r squared times sine theta na. And then, to be evaluated, ito na, evaluated sa negative alpha and positive alpha. Next, si length. Kailangan isolate natin si x bar. So, divide natin both sides sa length. So, cancel. X theta is x bar. So, x theta. So, x bar is r squared and then sine theta and then alpha over, ano ang quantity ni L? Ito siya. Substitute na natin yun. R is constant. So, pwede natin siyang ilabas sa integral. So, it is alpha, negative alpha, d theta. Paano ang ano niyan nito? Pag in-integrate mo yan, ano ang itsura niya? Diba? Theta na lang. Magiging, pag in-integrate mo yan, magiging 1 over 0 plus 1. So, that's just 1. Then, and then, theta. And then, you evaluate it sa limits ng integral mo. Ayan siya. So, yan, ililipat mo doon sa value ng L dito. Ay! Sorry. Ay, naku. So, kung titingnan ninyo, yung limits nila, parehas, diba? Siyempre, parehas. Isang object ang ating ini-evaluate. At kung makikita ninyo, alpha, yung positive alpha dito and negative alpha, equal lang yan. So, para ka lang nagta-times 2. Isang alpha dito o times alpha sa baba. Nagta-times 2 ka lang.
medyo hindi ako komportable sa may negative alpha eh. Pero ibig lang sabihin yan, di ba, nagta-times 2 lang. So, pwede mo nang, since times 2 silang dalawa sa taas at baba, pwede mo na i-cancel yung times 2. So, ibig sabihin, pwede mo na lang gawin itong 0. Ibig sabihin, one side na lang ang i-evaluate mo. 0 na lang to. Kasi mas madali siyang i-evaluate na nun, di ba? So, ito ay magiging R theta evaluated sa alpha and 0. So, anong magiging answer na dito? So, cancel. So, R na lang siya. And then sine alpha and then alpha. Okay? That's yung equation ng circle. Kapag, ng arc pala, arc. Naintindihan naman bakit, yung pag-evaluate ng limits. Hindi ko, sige na, pakita natin. Kasi yung iba nakakalimutan na yung integration. Pero dapat alam nyo kasi yun. Kaya minsan, ni-skip ko na siya. Paano nangyaring sin alpha na lang yun? Tapos to alpha na lang. So, i-evaluate pa kasi si sin theta, diba, sa alpha. 0 to alpha. So, kapag nag-evaluate ng ganon, di ba ganyan yan? Sin alpha minus sin 0. Kaya, magiging sin alpha na lang to. And then, si theta, yung theta na i-evaluate. So, theta is the alpha na siya. Alpha minus 0. Kaya, alpha na lang siya. Kaya, naging ganito na lang to. Our x bar, ang formula ng x bar is r sine alpha over alpha. So, somewhere siya dito. Ito ng center of our centroid ng arc. So, by that integration process, nakuha yung mga centroids ng mga common geometric shapes. So, ang rectangle, by integration, nakukuha din yan. So, common sense, masasabi mo nasa gitna. Pero by integration, makukuha mo pa din ang centroid niya na 1/2 B. So, nasa gitna yan. Ang centroid nito, nasa gitna. Ito naman, ang centroid nito, ang x-bar niya is... Kapag triangle, ang centroid niyan, ito, nasa 1/3, diba? So, ang x-bar niyan is ito, x-bar, ang y-bar niyan is ito. So, that is equal to 1/3 ng height ng triangle. Itong x-bar is equal to 1/3 ng base ng triangle. Yan ang centroid niya. And then, ano pa? Itong semi-parabolic. So, semi-parabolic area, ang centroid niya is ito, x-bar is ito, and then y-bar niya is ito. Y-bar, ganyan. Kapag nandito yung x-axis, yung reference mo, ito yung x, ito yung y. Okay? Ito naman, ito yung axis mo. Ito yung y-bar, ito yung x-bar. Ito naman, ito yung y-bar. Ang x-bar niya nasa gitna. Nasa 0 lang siya. Ibig sabihin, nakagitna lang. And then for this one, nakagitna lang din yung y-bar niya. So, x-bar lang. Ito siya, x-bar niya. So, ang mga yan, minimemorize talaga siya, no? And then, pwedeng paikot-ikot yan. Hindi porke ang nasa figure natin is yan ang x-bar, yan ang y-bar. Pwedeng sa paggagamitan mo, nakaganyan yan. So, paano mo nakakomputin yung x-bar and y-bar niya? Ano mo lang, kunin mo lang yung ito. Para
makukuha mo tong dimension na to. Naintindihan naman, no? Parang triangle lang. Kung nandito yung pinapakuha, itong dimension na to, edi minus mo lang yung 1/3 na to. 1/3 B dun sa B. Okay? So, since yung mga basic shapes na nakuha na yung mga centroids nila, kapag gagamitin ng mga basic shapes sa mga composite figures, pwede natin silang gamitin. Like, for example, ito. Na-example na natin ito, no? Sa, kahapon. So, paano mo kukunin to? So, ito yung area natin. Itong shaded one. So, may mga ima-minus kang area, semicircle at isang triangle. Ima-minus mo lang yung area nila. To get yung total area ng shape natin. So, kung gagamitin natin yung equation, total area times yung x bar niya equals area 1 times x bar 1, area 2, x2 niya, area 3, x3 niya, and so on. Pero one easy way is to kunin mo muna yung total area na to, ilalagay mo siya dito, and then yung area ng triangle, ilagay mo siya dito, pero i-minus mo, kasi ma-minus mo siya. And then for this semicircle, kunin mo yung area niyan, ilalagay mo siya dito, pero i-minus mo ito. And then, paano mo kukunin yung total area? It is yung area ng rectangle, yung buong rectangle na to, itong buong rectangle, and then i-minus mo yung area ng triangle at area ng semicircle. So, gawin natin. Umpisahan natin sa area muna. Total area, 80. So, to get 80, ano ang equation? Kunin muna natin yung area ng buong rectangle. That is, this is 800 total. 400 plus 200, 200. And then this length is 700. So, 700 times 800 siya. That's the total area ng rectangle. Then, ima-minus natin yung area ng triangle muna. Minus base ng triangle, height ng triangle. So, 1/2 base times height, 200 times 400. So, that's the area ng triangle. So, semicircle naman. Radius is 300. Ano ang area ng circle? Pi r squared. Pi r is radius 300 squared. Since semicircle siya, i-divide mo siya sa 2. So, this is the total area ng figure natin. 3, 7. 3, 7, 8, 6, 2, 8.33. So, that's the total area. Next, i-form na natin itong tatlong terms. So, 80 x bar is equal to, ano ang area ng rectangle? 800 times 700 times, ano ang distance niya from distance ng center niya from along the x-axis. Ito yung gitna ng rectangle na to, diba? So, nakagitna siya. So, it is 0. Wala siyang distance along x-axis. Okay, and then minus ano to? Nasa na tayo? Area ng triangle tayo, no? Area ng triangle, 1/2 times 200 times 400. Ano ang x bar niya? Centroid niya. So, nandito siya, no? Ano ang distance na to? This is the distance that we need. Ito. For the triangle.
kailangan nating i-minus itong distance na maliit na to. This is 1/3 ng 200, diba? So, let's do the equation. It is 200 plus this one. And that one is 200 minus 1/3 ng 200. So, next na kukunin is yung sa semicircle. And ima-minus din siya. So, area ng circle is pi r niya is 300 squared. Pi r squared divided by 2 dahil semicircle siya. So, ano yung x bar niya? Yung x niya. So, dahil nasa left side siya ng x-axis, negative siya niyan. Dito na, left side. Then, ano yung distance na to? Yan yung local x bar niya or local centroid niya. So, ito siya. 4/3 r pi. This is 4/3 r over pi. So, ang x bar niya is 400. Negative siya. Negative 400. And then, kailangan natin i-minus to. So, i-quantity natin to. 400 minus 4/3. R is 300 over pi. Okay? So, calculate natin. So, I got 252,153,34.43. Our area is ito. So, divide natin siya. 37862.833. So, we got the answer. Divide sa 80. So, cancel 80. X bar is 66.6 mm. 80 is ito, no? Yung 378. So, next, let's get yung y bar. So, pag y bar, i-change lang natin na imbes na nagre-refer tayo sa x-axis, sa y-axis tayo. But the areas, they should be the same. Kunin natin yung areas. Ito pa din yan ang area. Siyempre, isa lang ang area yung ine-evaluate. So, same pa din yan. Okay, so let's do na yung equation. A total y bar equals A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3. So on. So this will be for the rectangle, triangle, and circle minus ang triangle at circle. Okay? So area 1, same pa din sa kanina, 700 times 800. Pero ano ang y1 niya? So y1, dito siya. Ito ang origin, so may value ang y natin. It is the half of this length, which is 700. So, 350 ang ating y dito. Because this is the y1, ang y ng rectangle na. Next, minus area ng triangle. 1/2 base times height. 200 lang base. Height niya is 400. And then, ano ang y2 niya? Nandito pa rin siya. Pero, kanina, ito yung distance na kailangan natin. But now, yung y na. So, itong distance na to. So, that is 300 plus 400. Pero, ima-minus ito. This is 1/3 ng height na 400. Okay? So, 300 plus 400 minus yung 1/3 ng height, which is 400.
parenthesis. Okay, yun yung y2. Next, sa y3, sa semicircle na tayo. So, area ulit by r squared divided by 2. And now, what's the y3? Ano ang y3 ng circle? And dito siya. So, it is, if 300 ito, 300 iyon, that is 600. So, ilan na natira sa 700? This is 100. So, 100 plus 300, 400. Okay, kompleto na. So, let's calculate. Ano ang value ng nasa right side of the equation? So, the right side of the equation is equivalent to ang haba, 7, 8, 4, 6, 6, 5.6. Divide natin sa 80. Divide this by 80 para y bar na lang ang natira. So, our 80 is this one pa din. So, divide natin 3, 7, 8, 6, 2, 8.33. 308.44 mm. Okay, so nakuha na natin yung x bar at y bar. Let's try to illustrate it. Nasaan ang x bar at y bar? Ano nga ba yung x bar? 66.6. Sa x yun. 66.6. So, if this is 100, somewhere dito si 66. And then, y bar is 308. Itong 300, lampas ka ng onte. Nandito ang centroid. So, madali kapag composite figures kasi ang reference mo are these values. Kailangan, alam mo lang siyang pagbalik-balik na rin. Kasi kapag ginamit na itong mga figure na to sa mga composite figures, paikot-ikot yan. So, dapat, alam mo ang difference nito pag inikot na yung circle or yung itong semi-parabolic. Pag inikot na, alam mong gamitin yung mga formulas na to. Kahit ganito man ang nasa illustration ng quarter circle, nandito yung centroid niya. Kapag inikot siya na pag ganun ang gamit niya sa isang figure, alam mo nasan ang ang y bar na to at ang x bar niya to. Makikita niyo naman yung circle yan, parehas lang yung y bar, x bar niya. So, nandito lang din yun. Y bar, x bar. Okay? So, minememorize ang mga formulang to, no? Oh. Otherwise, i-integrate niya. So, memorize natin. Yung iba naman dyan, nagagamit naman na natin siya dati pa, like yung triangle, rectangle. Yan. So, yung iba, memorize na natin.